Ano ka bang bata ka? Bumangon ka na dyan at maaga pa tayong pupunta sa pwesto. Lola, bilib na bilib talaga ako sa'yo. Natutulog ka pa po ba? Alam nyo, salot kayo ng lola mo dito sa Sitio Kulintang. Halos hindi na kami makabenta sa aming mga lutong ulam dahil sa dinuguan ng Lola Carmela mo. Pagpasensyaan mo na ang asawa ko, iho. Pero, matanong ko lang, ano bang meron sa dinuguan ng lola mo? At bakit halos ata ng tao dito at sa kalapit sityo ay humaling na humaling sa dinuguan ng lola mo? Hala, may pinatay na naman. Natatakot na talaga akong tumira sa bayan na to. Malakas na palo sa puwet ang nagpabalikwas sa aking pagkakahiga at malakas na sermon naman ng aking Lola Carmela ang maririnig sa aming munting kubo. Ano ka bang bata ka? Bumangon ka na dyan at maaga pa tayong pupunta sa pwesto. Nakita kong nakahanda na ang dalawang napakalaking kaldero ng espesyal na dinuguan ni Lola Carmela. Lola, bilib na bilib talaga ako sa'yo. Natutulog ka pa po ba? Tanong ko kay Lola habang naghahanda ng babaonin namin pagkain sa pagtitinda. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Lola. At bakit mo naman itanong, Apo? Kasi ho Lola, dalawang malaking kaldero yan at anong oras pa lang pero natapos niyo na po agad itong lutuin. Naku, ikaw naman na bata ka ay natural. Maaga akong nagigising para iluto na ang ititinda nating dinuguan. Mag-aalas 7 ng umaga nang makarating kami sa aming kainan. Pinagtulungan namin ni Lolang ibaba sa aming karito ng dalawang malaking kaldero ng dinuguan ito. Napakaaga nyo naman mga kaibigan. Nako Lola Carmela, parang naglilihi na po yata ang lola ko sa napakasarap niyong dinuguan. Kaya maaga pa lang itinaboy na ako nito. Kakamot-kamot pa na sagot ng lalaki na may malaking katawan. Dahilan para magtawanan ng lahat. Amoy na amoy ko ang kakaibang aroma ng dinuguan ni Lola pagkabukas ko pa lang ng kaldero. Bakit kaya hindi man lang ako pwedeng tumikim ng dinuguan ni Lola? At ano kayang uri ng karne ng hayop ang ginagamit ni Lola? Tanong ko sa sarili. Gustong gusto ko kasing tikman talaga ang dinuguan ni Lola. Pero labag ito sa pinagbibili niya sa akin. Habang abala kami ni Lola sa pagtitinda, ay napapansin ko rin na masama ang tingin sa amin ng kalapit na kainan dahil hindi na napapansin ang kani-kanilang mga pwesto. Minsan pa nga nang utusan ako ng aking lola, ay biglang may humatak sa akin na isang babae at lalaki. Ano pong kailangan niyo sa akin? Alam nyo, salot kayo ng lola mo dito sa Sitio Kulintang. Halos hindi na kami makabenta sa aming mga lutong ulam dahil sa dinuguan ng Lola Carmela mo. Lourdes, tumigil ka nga dyan at baka matakot sa iyo ang bata. Totoo naman. Lahat ng parokyano natin sa kainan, lumilipat na sa dinuguan ng lola nito. Pagpasensyaan mo na ang asawa ko, iho. Pero, matanong ko lang, ano bang meron sa dinuguan ng lola mo? At bakit halos ata ng tao dito at sa kalapit sityo ay humaling na humaling sa dinuguan ng lola mo? Hindi ko po alam. Alam mo ba na bawal magsinungaling ang bata? Natakot ako. Nangaawakan sana ako ng babae. Kaya naman kumaripas ako ng takbo pabalik sa pwesto namin ni Lola. Oh, nasaan ang binili mong gulay? Wala po akong sayote na nakita Lola. Kaya patakbo na po akong bumalik dito para sabihin po sa inyo. Humihingal pa ako habang nagsisinungaling kay Lola at nakita ko pa ang mag-asawa sa kabilang tindahan at sumenyos pa ito na huwag akong maingay.
Sinong tinitingnan mo doon? Ah, opo Lola. Mga katabi po natin dyan sa kainan. Sagot ko na lang kay Lola at pasimpleng tumingin dun sa dalawa. Mag-aalas 11 pa lang ng umaga ay ubos na ang tindang dinuguan namin ni Lola. Kaya naman naglikpit na kami ng mga gamit at isa-isa ko na itong sinakay sa aming kariton. Napatingin naman ako sa mga taong nag-uumpukan sa dinaraanan namin. Narinig ko kasi na may patay na naman daw sa kabilang bayan at ang sabi ng mga ito mukhang gawa ng aswang. Hala, may pinatay na naman! Natatakot na talaga akong tumira sa bayan na to! Nakaramdam pa ako ng takot nang makahulog ang tumingin sa amin ni Lola ang mga tao na yun. Nagpatuloy na kami ni Lola sa pagtutulak ng kariton pa uwi. Naibsan lang ang aking takot nang magsalita na si Lola. Kailangan siguro ay dagdagan ko pa ang kaldero ng ating dinuguan. Ano, Apo? Oo nga po Lola, madami po ang nakapila at hindi na po inabot ng dinuguan nyo. Hayaan mo at bukas ay gagawin kong 4 na kaldero na ito para naman mas madami ang kitain natin. Sabi pa ni Lola na talagang kinamangha ko. 4 na kaldero po? Kung ganun, kailangan ko na po kayong tulungan sa pag-aasikaso kapag kayo po'y nagluluto, Lola. Dahil sa mungkahi ko, ay nakita ko na naman ang pagkunot ng noo ni Lola. Nako, sinabi ko na nga sa'yo na kayang-kaya ko na yan, Apo. Sanay na akong magluto simula pa ng bata pa ang tatay mo. Kwento pa ni Lola, naalala daw tuloy nito ang aking ama at ina. Maliit pa lang kasi ako ay namatayan sila. Sabi ni Lola Carmela ay napatay daw ito ng mga pulis sa gubat dahil napagkamalang mga rebelde. At ang aking lolo naman ay bigla na lamang ding naglaho, kaya tanging si Lola na lamang talaga ang kasama ko simula ng pagkabata ko. Nakarating na kami sa maliit naming kubo at ipinasok ko ng aming kariton sa may silong ng bahay. Habang ang Lola naman ay nagtungo sa kanyang maliit na kubong lutuan sa may malaking puno, hindi kalayuan lang din dun sa may kubo namin. Hindi ko pa napapasok ang lutuan ni Lola na yon dahil ipinagbabawal niya ito. Baka daw kasi may mga gamit akong pakialaman at mahirapan siya nitong hanapin. Ano kayang itsura ng lutuan ni Lola na yun? Tanong ko pa sa akin sarili. Nakaupo lamang ako sa may duyan na ginawa ni Lola. Bumalik sa mga alaala ko ang tagpo kung paano kami palayasin sa kabilang sitio na tinitirikan ng bahay namin noon. At ang mga pinag-uusapan ng mga tao sa palengke. Sabi kasi ng mga tao ron ay si Lola daw ang dahilan kung bakit may mga nawawalang tao doon. At binansagan pa si Lola Carmela na isang aswang. Dahil sa pagmamalupit sa amin doon ay napilitan si Lola na ilayo ako sa lugar namin at nahinto na rin ako sa pag-aaral. Pumasok ka na at nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Pagpasok ko sa loob ay nakahanda na ang nilagang gulay at pritong isda ni Lola. Kumain ka na at para maaga tayo makapagpahinga. Lola, bakit puro gulay at isda lamang po ang kinakain natin? Hindi pa po ako nakakatikim ng mga karne ng hayop. Nabigla ako sa aking tanong kay Lola. Hindi ko alam kung bakit na itanong ko ito sa kanya. Alam mo naman na may sakit ka at hindi pwede ang nais mo. Nagsasawa ka na ba sa gulay at isda na niluluto ko? Hindi naman po Lola, naitanong ko lang po. Nagsimula na kaming kumain ni Lola. Hindi ko kasi maintindihan kung anong klaseng sakit ang meron ako. At tanging nilagang gulay na walang lasa at isda na walang lasa ang palagi naming pagkain ni Lola. Lola, totoo po kaya ang mga aswang? Biglang tanong ko kay Lola at kita ko na naman ang pagseryoso ng mukha nito. At saan mo naman nakuha ang mga salitang yan?
Narinig ko lang po kanina nung naglalakad tayo sa palengke. Sabi nila, may nawawala na naman daw po mga tao sa kabilang bayan. At ang sabi nila ay gawa-gawa daw po yun ng aswang. Nagpapapaniwala ka naman sa mga yon. Wala silang magawa sa buhay nila. Kaya pati matatandang kwento ay kanila nang pinag-uusapan. Hindi na muli pa akong nagtanong kay Lola dahil ayaw nito na nagiging matanong ako. Nagpatuloy ako sa pagkain habang sinusulyapan ko ang kumakain si Lola. Hindi pa rin mawala sa balintataw ko ang mga usap-usapan kanina sa palengke tungkol sa aswang. Maaga akong nagising at namangha ako kay Lola nang makita akong 4 na malalaking kaldero ng dinuguan na nasa loob ng karito namin. Oh, mabuti naman at gising ka na. Oo nga po Lola, nihanda mo na po pala ang lahat ng mga gamit natin sa pagtitinda? Oo, para maaga din tayo makapunta sa pwesto. Sagot ni Lola habang binabalot ang nilagang saging na bubuhati namin. Hindi naman ako nagtaka dahil pagkarating pa lang namin sa pwesto ay napakarami ng parokyanong naghihintay sa lutong dinuguan ni Lola Carmela. Tinulungan rin kami ng ilang kalalakihan na buhati ng mga naglalakihang kaldero ni Lola. Grabe pala Lola. Sobrang bigat ng kaldero ninyo. Tanong ng lalaki na nagngangalang Karding. Malakas pa naman ako sa kalabaw, iho. Kahit naman ako ay nagtataka din sa lakas na meron si Lola. Minsan nga ay naiisipan ko na baka merong superpower ang lola ko. Nagumpisa na namang dumami ang mga parokyanong bumibili ng dinuguan ni Lola. Lola, isang order nga ho niyang napakasarap niyong dinuguan. Nakangiting anas ng isang maputing lalaki. Teka lamang, iho, at sasandukan ka ng apo ko. Sagot naman ni Lola dito at dali-dali ko namang nilagyan ng dinuguan ang supot nito. Maraming salamat po Lola. Siguradong matutuwa po ang nagpabili nito. Anas pa ng lalaki at may kakaibang ngiti dito. Sinundan naman ng tingin ni Lola ang lalaki at nang makalayo na ito ay naalala ni Lola ang sukli nito. Nako, mukhang nakalimot ng sukli ang binata na yon. Ako na lang po Lola. Hahabulin ko na lang po ito. Baka hindi pa po siya nakakalayo. Uwi ka ako kay Lola at agad kong kinuha ang sukli nito at patakbong umalis sa pwesto. Tatawagin ko na sana yung lalaki nang biglang makita ko ang mag-asawa na humarang sa akin kahapon. At nakita kong inabot nito ang supot ng dinuguan na binili nito kay Lola. Oh, Tangberto, heto na palang pinabibili niyong dinuguan dun sa matanda. Teka, matanong ko lang, hindi ba't nagtitinda din kayo ng dinuguan? Bakit bumili pa kayo sa dinuguan ni Lola Carmela? Wala. Gusto lang namin malaman kung ano bang meron at pinipilahan ang dinuguan na yan ng matanda. Mukhang madumi naman ang mga gamit nila at paninda. Sagot naman ni Tangberto at inabutan ng pera yung lalaki. Loko ka talaga Tangberto. Nakangisip ang sabi ng lalaki dito, tsaka ito naghiwalay. Sa hindi inaasahan ay sinundan ko si Mang Berto at pumasok ito sa isang maliit na barong-barong. Narinig ko pa na nagsalita ang asawa nito. Bilisan mo na! Nang malaman na natin kung bakit dinudumog ng mga parokyano. Ang dinuguan ng matandang kluban na yun. Narinig ko pang anas ng babae, kaya naganap ako ng butas na pwede kong pagsilipan. Huwag kang masyadong atat. Ayan, matitikman mo din ito. At nakita kong iikot-ikot pa si Mang Berto habang bitbit ng pinggan na may lamang dinuguan. Ay, salamat! Ayan na! Kita ko ang pagkasabik sa mukha ng babae. Teka lang. Kinakabahan ako nang makita akong pinigilan ni Mang Berto ang pagsandok ng asawa.
Bakit na naman? Ha? Galit na boses ng asawa nito. Kinuha ni Mang Berto ang 2 pirasong kalamansi at sabik na sabik silang piniga ito sa lutong dinuguan ni Lola. Mas lalong tumindi ang kabog ng dibdib ko nang makita ko ang pagkagulat at biglang pagtayo ng mga ito habang nakatingin sa dinuguan ni Lola. Tinamaan ng lintik. Ukang dito, karne ng baboy ah. Napamura si Mang Berto dahil dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kita ko ang gulat sa mukha ni Aling Lourdes habang nakatingin sa asawa. Aswang, ang matandang iyon. Sagot ni Tatang Berto na nakapagpagimbal sa akin. Mabilis akong tumakbo pabalik sa pwesto namin ni Lola. Habang nasa daan ay hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi ng mag-asawang yun. Bigla ko ring naalala ang mga paratang dun sa sityo namin dati na isang aswang si Lola at ang narinig ko kahapon tungkol sa mga nawawalang mga tao sa bayan. Naabutan ko naman na nagliligpit na ng gamit si Lola Carmela. Lintik na bata ka, saan ka ba nagpunta at hindi ka na bumalik pa? May tinulungan lang po akong matanda kanina sa may iskinita, kaya hindi po agad ako nakabalik, Lola. Uuwi na po ba tayo? Tanong ko kay Lola at ramdam ko ang mga butil-butil na pawis sa mukha ko. Kita ko sa mukha ni Lola ang pagtataka sa mga kinikilos ko. Hanggang sa makauwi kami ng bahay ay hindi pa rin ako mapalagay sa mga nasaksihan ko at narinig. Ano bang bumabagabag sa loob mo at parang kanina ka pabalisa? Tanong ni Lola na ikinagulat ko. Wala po, Lola. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Sagot ko kay Lola at nagtungo na ako sa aming silid. Kinabukasan ay kalat na ang balita na may aswang na nananalasa sa sitio Kulintang. Nagulantang pa kami ni Lola na may mga bumabato sa bubungan ng aming pwesto. Agad na lumabas si Lola para tignan at nakita ko si Mang Berto at ang asawa nito kasama ang ilang mga taong bayan. Aswang kang matanda ka. Narinig kong sigaw pa ni Tatang Berto. Ano bang sinasabi nyo? Hindi nyo ba alam na paninirang puri ang ginagawa nyo na yan? Sigaw na tanong ni Lola kay Mang Berto. Huwag ka nang magkaila pa, matandang ukluban. Isa kang aswang. At ang tinitinda mong dinuguan ay hindi karne ng hayop, kundi karne ng mga taong binibiktima mo. Gulat na gulat at halos masuka ang mga taong naroon na bumibili ng dinuguan ni Lola Carmela. Samantalang ako ay lihim na umiiyak lamang dahil sa mga naririnig ko. Alam kong totoo ang mga sinasabi nila dahil ako mismo ay saksi sa pagbabagong anyo ni Lola kagabi. Lihim ko ring pinuntahan ang kubo ni Lola at nakita ko rin ng mga putol-putol na katawan ng tao at nagkalat ang dugo sa balde na ginagamit ni Lola sa dinuguan nito. Lola! Umiiyak kong anas habang nakatingin ito sa akin. Hinuli nila si Lola Carmela at dinala sa barangay. Itinali si Lola sa 2 kawayan na ginawa ng mga ito at pinalibutan ng mga tuyong sanga ang paligid nito. Hinintay ng mga taong bayan na sumapit ang gabi para mapatunayan nilang totoong aswang si Lola Carmela. Pero, paano ang batang ito? Dapat ay isama na rin natin siya sa lola niya. Huwag niyong itamay ang apo ko. Ako na lang, pakiusap. Narinig kong pagsusumamo ni Lola sa mga ito. Napagkaisahan ng mga taong bayan na itali na rin ako sa tabi ni Lola Carmela. Patawarin mo ako, apo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa mga magulang mo. Umiyak na si Lola. Ano pong tungkol sa kanila?
Ako ang pumatay sa mga magulang mo. Hindi ko sinasadya ang lahat dahil nayanggaw lamang din ako ng tatay mo. Kaya naging aswang ako, kagaya ng nanay mo. Sa galit ko sa kanya ay napatay ko siya at nadamay lang ang nanay mo. Kwento ni Lola Carmela na ikinagimbal ko. Biglang natahimik at nakaramdam ng takot ang lahat nang unti-unti nang nagbago ng katauhan si Lola Carmela. Naging mabalahibo ang katawan nito at may matatalas na ngipin na may mapupulang nanlilisik na mga mata. Handa na sanang sugurin ni Lola ang mga ito, pero isang sibat ang tumama sa puso ni Lola. Kaya bumulagta ito sa lupa at unti-unting bumalik sa pagiging tao si Lola Carmela. Hinila nila ang katawan ni Lola at inihagis sa umaapoy ng mga sanga at unti-unting nilamon ng apoy si Lola Carmela. Huwag niyong idamay ang bata! Hindi siya aswang! Napatingin ako sa matandang may tungkod. Apo Clemente, anong sinasabi mo na hindi aswang ang bata na yan? Walang lahing aswang ang asawa kong si Carmela. Nayanggaw lamang ito ng aking anak at ang kanyang asawa, kaya naging aswang si Carmela. At ang bata na yan ay hindi pa nayayanggaw ni Carmela. Paliwanag pa nito sa mga taong bayan. Madami ang nagulat nang malaman nilang asawa ni Lolo Clemente si Lola Carmela. Kaya pala, palagi nila itong nakikitang nakamasid sa pwesto namin ni Lola. Lolo Clemente! Pagtawag ko dito habang umiiyak. Pinakawalan ako ng mga taong bayan at buong galak kong niyakap si Lolo Clemente. Ligtas ka na, Apo! Pasensya na at hindi kita nabawi noon sa lola mo dahil sa pinagbantaan niya kung papatayin ka niya kapag kinuha kita sa kanya. Kwento sa akin ni Lolo. Si Lolo Clemente, ang bantog na mananambal dito sa Sitio Kulintang at matagal na pala itong nakasubaybay sa amin ni Lola at lahat ng bumibili ng dinuguan ni Lola ay lihim na ginagamot ni Lolo. Ngayon ay namumuhay kami ng tahimik at masaya ni Lolo Clemente. Nagumpisa na rin akong mag-aral gamit ang pera na naipon ni Lola dahil sa tindang espesyal na dinuguan ni Lola Carmela.